Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ng pangaral ng muting channel na ito, The Assembly of Yahweh. Tayo po ngayon ay live dito sa Facebook. Magandang umaga sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang umaga, Sister Ging Makar, Brad Carlo Roll. Magandang umaga sa inyo at sa lahat. Sister Chris De La Cruz Kim, magandang umaga. Sa lahat po ng makakasama po natin sa umaga pong ito ay magandang umaga po sa bagong isa. At ngayon po ay May 11, 2025, ganap na pong alas 9:01 ng umaga dito sa atin sa buong Pilipinas. At magandang umaga sa lahat po ng kahit saan mang dako ng mundo na makakapanood nitong ating pong Facebook Live. Brad Wilfredo Bedes, magandang umaga. Ayan, medyo babatiin ko na ho kayo dahil baka umamaya ay hindi ko mapigilan mo yung aking cursor . Baka hindi ko na kayo mabati. So dito pa lang mabati ko na kayo. Ayan. Sister Elizabeth Benz. Brad Noli Tungkua. Para mamaya ay mahirap kasing itong aking ang buwan ng Facebook. Ayan, si Sister Cecil Manyoso, Sister Loren Paulan, ayan. So, ayan, habang hinihintay pa natin yung ating ibang kapatid, 9:03 na ho. At ayan, si Brad Emiliano Umali. So, ang po natin ngayon ay 9:25. Yan. Gawin na natin 9:30 dahil dito sa bati-bati Ayan. Juliet Tumali. Nagbabati na ako dahil mahirap kasi doon sa panghuli na hindi natin nagagawa doon sa YouTube. Ayan, so yung huling binati ko ay Juliet Tumali. Sige ho, tuloy na natin. Ang ating po palang paksa ngayon ay hinggil po doon sa Gawa 2:34. Sabi ko dyan, sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit. Datapot siya rin nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Bakit to ganito yung ating paksa? Brad Edmundo Umali. Si David daw, hindi daw umakyat sa mga langit. Di ba ang kalimitang sinasabi ng maraming tao, pagka ang tao namatay, langit kaagad. Pero si David mismo, hindi siya umakyat sa langit. Nung mamatay siya, sabi doon sa 29, sabi niya, mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David na siya'y namatay at inilibing. Nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Ito pong aral na atin pong mapapakinggan ngayon, mga kapatid, ay lahat ng mga aral na nasa sanlibutan, hindi lamang itong panahon na ito at maging siguro 2,000 taon na nakakaraan na mayroong mga nangaral hinggil po doon sa
kaligtasan ng mga sanggol, ng mga bata. No? So, para maiklaro lamang, dito para mas maintindihan ng marami na talagang hindi naman langit ang pupuntahan ng isang namatayan. No? Hindi. Libingan. Ano? Kaya yan ay sanggol pa o ano ba nang kinamatay, libingan ang pupuntahan para doon sa ito ay sabi nga pagpapabulaan doon sa mga maling aral o doon sa mga kasinungalingang lumaganap na ipinalaganap ng napakaraming reliyon. So kung si David pala ay hindi umakyat sa mga langit, so lahat ng mga aral ng mga reliyon pagdating sa kamatayan ay maliho pala. Mali pa lang sabihin na yung namatay kong magulang ay dumiretso sa langit. Kasi ang tao, ang pinagbabatayan kasi nila yung mabuting gawa. Mabuting gawa na nakita, let's say, ng mga anak. Kaya nasabi nila yung kanyang mga magulang mabait. Nakita niyo ba pagka may namamatay, laging yung kabaitan ang nakikita ng mga naiwanan pamilya, no? Yung mga mabubuti na sa pamantayan ng tao. Dito mga kapatid, para doon maiklaro, lalong-lalo na doon sa paniniwala na pagka ang mga sanggol na namatay ay nagiging anghel, hindi ho totoo yun. Kasi alam niyo kung bakit. Napakarami na ho kasing nilikha ni Abayawa na mga anghel. At sabi nga doon sa pangitain lang ni Juan, doon sa 5:11 ng pahayag, sabi niya, ako'y muling tumingin at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel na nakapaligid sa trono at ng mga buhay na nilalang at ng mga matatanda, milyon at libo-libo ang bilang nila. Napakarami na ho eh. Napakarami ng anghel na nilikha si Abayawa bago pa man likhain ang mundong ito. Napakarami na to. So, hindi ho totoo na yung mga sanggol na namatay ay gagawin pa niyang anghel. So, ano ang katotohanan doon sa mga bata na namatay? Yung mga naagas, yung mga bata na sa pilitang inalis sa bahay bata ng kanyang ina, ano mangyayari ho sa kanila? Yun yun eh. So, ang maikling sagot lagi ay nasa Diyos na ang wika yan. So, ano ba sinasabi ba ng kasulatan? Meron bang age of accountability o yung kung saan ang bata ay nakakakilala na ng masama at mabuti? Meron ba? Wala akong ganun eh. Wala sa banal na kasulatan yung ganun. Na sasabihin nila, 13, 15, meron ng pagkakilala ng mabuti at masama. Mukhang hindi ho totoo dahil minsan nga ho, kahit na ang edad 21 na, hindi pa alam kung alin yung mabuti at masama eh. So, pagdating mo dun sa age of accountability, wala akong sinasabi ang banal na kasulatan. So, dito, maipapakita ng banal na kasulatan na pagdating ko doon sa pagiging anghel, yung mga bata, sala na ho eh. Wala na. Walang ganun ho. Walang ganun ho. So, ano nangyari ho ba? Kaya ho natin nabanggit siyang sinabi dyan sa ni Lucas sa mga gawa. Ipinagpatiuna natin na basahin yung sinasabi doon, sabi niya, 34, sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit. So maliwanag hindi umakyat si David sa mga langit. Natatandaan niyo po ba si Batseba? Natatandaan niyo? Ito yung kinuhang asawa na bagamat merong asawa, si Uriah.
ay bilang hari nga si David, kinuha pa niya. Pero tingnan ninyo yung nangyari dun sa naging anak. Dun sa naging anak ni Bathsheba. Ang sabi ko kasi, ito kasi yung pinagbabatayan ng marami, pinagbabatayan nila na sabi niya doon sa pangalawang Samuel, yan, para maipakita lang natin 12:15. Sabi dito, at si Nathan ay umuwi sa kanyang bahay at sinaktan ng Panginoon ng bata na ipinanganak ng asawa ni Uriah kay David at totoong malubha. Ipinanalangin nga ni David sa Diyos ang bata at si David ay nag-aayuno at pumapasok at umihiga buong gabi sa lupa. At bumabangon ng mga matanda sa kanyang bahay at tumatayo sa siping niya upang itindig siya sa lupa. Ngunit siya ay ayaw kahit kumain ng tinapay na kasalo nila. At nangyari ng ikapitong araw na ang bata ay namatay at nangatakot ang mga lingkod ni David na saysayin sa kanya na ang bata ay patay na. So namatay. Namatay yung anak ni David kay Bathsheba. Dahil doon sa kanyang kasalanan, sapagkat kanilang sinabi, narito, samantalang ang bata ay buhay pa, tayo ay nakipagsalitaan sa kanya at hindi siya nakinig sa ating mga tinig. Gaano ngang ikababag-gabag niya kung ating sasabihin sa kanya na ang bata ay patay na. Ngunit ang nakita ni David na ang kanyang mga lingkod ay nagbubulong-bulungan, nahalata ni David na ang bata ay patay na. Sinabi ni David sa kanyang mga lingkod, patay na ang bata, at kanilang sinabi, siya ay patay na. Na magkagayon bumangon si David sa lupa at naligo at nagpahid sa langis at nagbihis ng kanyang suot. At siya naparoon sa bahay ng Panginoon at sumamba. At siya naparoon siya sa kanyang sariling bahay. At nang siya humingi, hinahinan nila ng tinapay siya sa harap at siya kumain. Na magkagayon sinabi sa kanyang mga lingkod sa kanya, anong bagay na ito iyong ginawa? Ikaw ay nag-aayuno at umiyak dahil sa bata, samantalang siya ay buhay. Ngunit nang mamatay ang bata, ikaw ay bumangon at kumain ng tinapay. At kanyang sinabi, samantalang ang bata ay buhay pa, ako'y nag-aayuno at umiyak sapagkat aking sinabi, sino ang nakakaalam kung maawa sa akin ng Panginoon na ano pat ang bata ay mabuhay? 23. Ngunit ngayong patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? May babalik pa ba siya? Ito ho yung ginagamit ng marami na yung bata napunta sa langit. Ako'y paroroon sa kanya, ngunit siya'y hindi babalik sa akin. Yung salitang ako'y paroroon sa kanya, ngunit siya'y hindi babalik sa akin. Pakikita natin na yung mga bata ay pumaroon sa langit. Nakatulad ng iniaaral ng mga reliyon. Wala eh. Di ba? Ako'y paroroon sa kanya, pero siya hindi na maibabalik sa akin. So, saan napunta ngayon yung bata? Kung hindi sa langit. Ito ho yung sinasabi doon sa ating binasa, doon sa Gawa 2. Ayan. Sabi niya, sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit. So, ibig sabihin lamang, hindi napunta yung bata sa langit. Pero, ang mga aral ng mga reliyon, langit ang pinuntahan ng bata. So, mali. Gaano karaming mga tao o miyembro ng isang samahan, sekta, ang napaniwala dito sa aral na ito. Alam niyo ho bang may pangyayari sa banal na kasulatan? Doon sa unang Samuel, tingnan niyo, sa 15:1, nag-utos si Abiyahawa kay Samuel para sabihin kay Saul Sinabi ni Samuel kay Saul, yung hari na pinili ng mga Israelita,
Isinugo ako noon ng Panginoon para pahiran ka ng langis at ipakita sa mga mamamayan ng Israel na ikaw ang pinili niyang hari. Pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Ako ang makapangyarihang Panginoon, parurusahan ko ang mga Amalekita dahil sa pagsalakay nila sa mga Israelita nang ilabas ko sila sa Ehipto. 3. Salakayin ninyo ang mga Amalekita. Ito ho yung utos. Lipulin ninyo ng lubusan ng lahat ng naroon. Patayin ninyo silang lahat. Mga lalaki, babae, bata at mga sanggol. Pati na rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at mga asno. Parang napakalaki ng naging galit, Meron nyo, ultimong bata, sanggol, pati hayop, pinapapatay, Ayan, LC, umali, masong. Ayan. So, ibig sabihin, hindi ho, pagdating, kasi tayo mga tao, pagdating dun sa mga sanggol, bata, iba ang nasa isip natin Pero dito, iniutos niya Yahweh na patayin yung sanggol. Bata, sanggol, At pati nga mga hayop Ano ba naging dahilan? Kasi ganyan din ang ginawa ng mga Amalekita sa mga Israelita. Oo, nung panahon na nauna. So para mabura na, yung lahi ng mga Amalekita, iniutos niya. Kaya lamang, hindi sinunod ni Saul at nagtira pa siya ng isang hari. At nagtira din ng mga hayop. So kaya nga inalis niya Yahweh yung espiritu kay Saul dahil sa ganon. So bakit ganon? Katulad halimbawa ng ginagawa ng Iglesia ni Cristo na paghahandog dun sa mga bata. Mapalalaki, mapababae. Saan mo mababasa yun? Yung mababasa ka ba nun? Wala naman Dun sa mga bata, dun sa mga sanggol. Wala. Merong mababasa, pero hindi ganon. Kasi hindi gano'n ang katulad doon itong sinasabi doon sa Lucas 2:22. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem, dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Ito yung nasusulat. Bawat panganay na lalaki ay itinatalaga sa Panginoon. Panganay, lalaki. Sa Israel ito. Sa Israel. Hindi sa ating, tayo dating mga Hintil. Hindi sa mga Hintil. Ito para sa Israel o kautusan. Lalaki, panganay. Yun ang ihahandog. Pero anong ginawa ng Iglesia ni Cristo? Lahat, lalaki, babae, basta bata, ihahandog. Sala! Sa born again naman, ipapanalangin. Ipapanalangin naman yun. Ipag-pray. Hindi ba? Sa Catholic naman, binibinyagan. Para saan? Para ang wika, dun sa mina ng kasalanan. Di ba? Lahat ng tao nagkasala, kahit hindi siya nagkasala, na katulad nung sinasabi nga, na kasalanan ni Adan. Pinanin niya. 5:12 ng Roma. Sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito ay naranasan ng lahat ng tao kamatayan sapagkat ang lahat na ay nagkasala. So kung halimbawa ang isang bata namatay, sabi nga ho ng marami ay katulad niyan, hindi na binyagan. Saan pupunta yan? May sinasabi pa silang purgatorio, limbo sa Katoliko. Isa lang ang sagot dyan. Isa lang. Pag ang bata namatay, pupunta lang sa libingan. Hindi siya mapupunta sa langit na katulad ng nangyari sa anak ni David kay Bathsheba. Kasi si David hindi nakarating sa mga langit. Diba? Brad Sam Rotoni,
So, maliwanag. Maliwanag po yung sinasabi ng kasulatan, ha? Ano pa ang sinasabi dun sa Roma? Ituloy lang natin ang bagay, ha? Sabi niya, dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. Dahil nagkasala ang lahat. Nasa mundo na ang kasalanan bago man ibigay ng Diyos ang kautusan. Pero hindi pinapanagot ang mga tao sa kanilang kasalanan kung wala namang kautusan. 14. Ganun pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses, kahit sa mga taong hindi naman nagkasala ng tulad ni Adan na lumabag sa utos ng Diyos. Aliwa-liwanag ng kasulatan. Pero bakit iba't ibang aral, iba't ibang doktrina ang lumabas? Bakit? Kasi lahat ng relihiyon may kanya-kanyang Diyos-Diyosan. Alam niyo ho ba doon sa Exodo, binabanggit doon ho eh. Sabi nga niya, kung mapapansin lang natin, no? Na yung ika-4 hanggang sa Exodo 20. Kaya ninyo ha, kung halimbawa ang magulang ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, no? Ayan. Sabi niya, 20 talatang 5, huwag mo yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigburing na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlain ng mga napupot sa akin. Kung halimbawa, ang reliyon ng isang magulang ay Iglesia ni Cristo, may Diyos-Diyosan ang Iglesia ni Cristo. 3 hanggang 4 na salinlahi sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yung kayang mga sanggol nila, sa palagay ninyo maliligtas. Hindi ho eh. Yun ang pagkakamali ng mga reliyon nagsipag-aral ng teolohiya. Palibasa nga, wala yung banal na espiritu na nagtuturo sa kanila hanggang sa kaapu-apuhan. Kahit ho yung Katoliko o kahit na anong reliyon. Kasi lahat yan sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi nila kilala si Abay Yahweh. So lahat ng reliyon, mga pa-Muslim o anumang reliyon, meron silang kanilang sariling Diyos-Diyosan. At yung Diyos-Diyosan na yun, 3 hanggang 4 na salinlahi, yun ang kanilang sinasamba. So, syempre, napupot si Abay Yahweh. Dahil sinasabi nga niya, huwag kayong sasamba. Diba? Huwag kayong gagawa. Diba? O Shirley Bandojo Abrera, o Emiliano Mali, kailangan daw na mabili niya ng bata sa kanilang mga reliyon para daw hindi mapunta sa impyerno nila pag ito'y namatay at para hindi daw maging tiyanak. Ayun. So, lumabas ngayon yung isang napakalaking katotohanan galing sa kay Abay Yahweh sa pamagitan ng banal na kasulatan. Di ba? Kaya sinasabi ni David, may babalik ko ba siya? Ako'y paroroon sa kanya, ngunit siya hindi na babalik sa akin. Totoo naman yun. Paroroon ako sa kanya. Saan yun? Sa libingan. Bakit? Bakit sa libingan? Sabi ni Job, doon sa S&D, alam kong dadalhin ninyo ako sa lugar ng mga patay, ang lugar na itinakda para sa lahat ng tao. Mabigat na mapakinggan itong ating naging aral sa umagang ito. Alam niyo kung bakit? Kasi kung yun palang, di ba meron siyang binabanggit doon sa di ba sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakaparoon. Yun ay sa panahon ng mga Hudyo na nangangaral siya. Paano yung mga bata? Paano yung mga bata? Di ba isang malaking katanungan o question mark, paano yung mga bata na hindi nakakilala sa Kristo noong unang siglo? So maliwanag mo eh. Paano sila? Kung halimbawa yung kasalanan
Adan hanggang sa ngayon nasa tao pa rin. Pagkasilang na pagkasilang pa lamang. Paano yun? Di ba? Ang laking tanong no? Pero simple lang na sinasagot ng kasulatan. Hanggat ang isang tao ay hindi tinatawag, ano ba yung kasalanan? Hindi ba yun yung paglabag sa kanyang kautusan? Ang mga bata ba, nakalalabag na ho ba yan? Iba nga, wala nang muwang. Kaya nga sinasabi mo nga kanina, marami nga matatanda, hindi nga alam kung ano yung mabuti at masama. Bata pa kaya. Hindi ba? So, napakalaking tanong. Pero may sagot naman ng kasulatan. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaya hindi ho pwedeng tularan natin yung mga reliyon. Na yung mga bata, pagkamatay, langit, anghel, lahat ho yan, mga gawa-gawa lamang. Na walang matibay na batayan sa kasulatan. So, useless yung paghahandog ng ANC. Useless yung pagbibinyag ng mga Katoliko. Useless yung pananalangin ng mga born again. O anumang reliyon, kahit Baptist, ay pinapalangin ng mga bata. O mga saksi ni Jehovah. Useless lamang mo yun. Di ba? So, kinakailangan, sabi nga, siya lang yung daan Di ba doon sa Gawa 4:12, yun daw kaligtasan, hindi matatagpuan sa iba. Paano yung mga bata? Hindi nga alam nila kung yung pangalan ni Abay Yahweh. Maaaring sa iba ay hindi nila matatanggap yung narinig nila ngayong umaga. At hindi kayang tanggapin ng isang nasa laman. Na lahat pala, nung napakinggan nung una, lahat pala yun, katang-isip lamang. Kasi ang kaligtasan sa kasalanan. So, kinakailangan mo yung dugo ng Kristo. Paano nga ho yun? Yung mga bata, halimbawa, katulad nun, yung 2 taong gulang na namatay dun sa Naiya. Paano ho yun? Sasabihin ng iba, nasa langit na kagad yun. Kapiling na ang wika. Wala hong ganun. Libingan. Pupunta siya sa libingan. LC Umalimasong, dapat po ba ang salitang binyag sa bata, di ba dapat dedicate? Hindi rin Yung salitang dedication, saan mababasa? Kasi sa mga Hudyo, yung handog, iniaalay, lalaki yun, panganay. Ibig sabihin, kahit na yun lalaki, bunso, sa mga Hudyo, hindi mo rin pwedeng ihandog. Diba? So, mali. Kaya nga yung dedication, mali. Yung binyag, mali. Yung handog, mali rin dahil hindi ka naman Israelita. So, ang daming kamalian na dala-dala ng mga reliyon. Napakaraming mga aral. Brad Sam Rotoni, Fortunato Juarez, Shirley Bando Abrera. Ayan. So, maliwanag mga kapatid dito sa ating pinag-aralan ngayon, sana ipaunawa ni Abay Hawa itong ating paksa. Tandaan natin, ulitin natin, si David hindi napunta sa langit na katulad ng sinasabi ng mga relihiyon. At yung iba ay pagkamatay, langit ka agad. Walang ganun, libingan. Maliwanag yung nasa Job. Sabi niya, ang Biblia Tagalog 1978, 30:23, sapagkat talasas ko na iyong dadalhin ako sa kamatayan at sa bahay na takda sa lahat ng may buhay. Mangyayari lamang ho yan, lahat ng tao, banal, hindi banal, darating doon sa libingan, sanggol, bata, o ano ka man, babae o lalaki, walang pakialam si Abay Yahweh, katulad ng nangyari doon sa mga Amalekita. Hindi ho niya, biro mo, mga bata at sanggol, pinapapatay. Pinapapatayin lahat.
Di ba? Mas matindi ang mga relihiyon. Ang relihiyon, dagat-dagat ang apoy. Walang hanggan na impyerno sa mga relihiyon. Ayun. So, yun po, alas 9:30 na. Yun, maraming salamat dun sa lahat po ng ating mga sana nakapakinig. Sana nagbukas ng paunawa sa lahat ng makakapakinig at makikinig pa. Ilalagay din ho natin dun sa ating YouTube. Ako hindi na akong babati at ako'y nabanggit ko na kanina lahat. No? Salamat po sa lahat po ng ating mga kapatiran na nakasama po natin sa umaga po ito. Muli, maraming salamat sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Hawa. Sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang pag-aari at ang kapangyarihan sa kauna ng panahon at ngayon magpakailanman. Siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, pagpalain, higit sa lahat sa bagay na pang-espiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi na atin pong nilalagi sa mundo ito. Muli, maraming pong salamat sa lahat, sa mga anon viewers at sa nakasama po natin yan. Sabi ko nga sa inyo, medyo mabigat. Maaaring yung iba hindi matanggap. Wala ko tayong magagawa. Yan yung sinasabi ng banal na kasulatan ng Espiritu. Kung yung mga napakinggan natin, salaman, lato ng yun, puro kata-kata, katang isip, aral ng mga reliyon, doktrina ng mga reliyon. Elsie Umali Masong, maraming salamat po sa paliwanag, Brother Emmanuel Umali. Salamat din, sis. Muli po maraming salamat. Muli isang magandang umaga po sa ating lahat.